sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na sa mga nakatutok ngayon sa Papa Dudut Stories at Kaistorya YouTube channel. Isa ako sa mga matagal nyo ng listener at sinusubaybayan ko talaga ang mga kwentong tinatampok ninyo. Lalo na kapag kwentong horror. Aaminin kong hindi ako masyadong makarelate sa mga love stories kasi single pa rin ako since birth. Well, personal choice ko talaga yon. At para sa akin ay hindi pa ako handa emotionally para pumasok sa isang seryosong pakikipagrelasyon. Anyway, gusto ko lamang pong i-share sa inyo itong kwento ko. Hindi para manakot kundi para malaman ng lahat na may mga bagay-bagay talaga na nagpaparamdam sa atin na hindi natin nakikita. Papadudot, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Ninyo. Minsan ay Onin, depende sa aking mood. Ninyo pag masaya ako. Oni naman ang tawag sa akin kapag aburido ako sa araw na yon. Kasalukuyan akong BS HRM student, self-supporting, sa pamamagitan ng pagiging part-time model. Kung ako ang tatanungin ninyo bata pa lamang ako ay naniniwala na ako sa mga kababalaghan at katatakutan. Kasi sobrang weird ng childhood ko. Umpisahan ko ang aking karanasan may ilang taon nang nakakalipas. Walang mapaglagyan ang kasiyahan ang lahat ng graduating senior high school students sa mga panahong yon dahil maglalakad na kami sa wakas sa entablado para tanggapin ang mga diploma na matagal naming hinintay at syempre may halong lungkot dahil hindi na namin makakasama ang isa't isa dahil yung iba ay sa Maynila na mag-aaral. Yung iba naman ay kinukuha na ng mga kapatid nila para magtrabaho. At ako naman para magpatuloy sa pag-aaral sa kolehiyo para makamtan ko ang mga pangarap ko sa buhay. Natatandaan ko nakakatapos ko lamang ng graduation practice namin noon. At nagpasya kaming mga kaibigan ko na tumambay muna sa sari-sari store katapat lang ng eskwelahan namin. Tawanan, harutan at tsismisan ang ginawa namin. Hanggang sa hindi na namin namalayan na gabi na pala. Nagayaan na ng uwian yung iba. Kaunti na lamang kaming natira hanggang sa 2 na lamang kami na naiwan. Ayaw kong umuwi din ng maaga dahil umiiwas sa mga gawaing bahay. Ang kasama ko na naiwan ay ang best friend ko na si Christian. Hindi may kakaila ang pagiging anak mayaman niya. Chinese businessman kasi ang tatay niya habang ang nanay naman niya ay barangay captain sa lugar namin. Close ko yun sobra. Sa lahat ng classmate ko ay siya lamang ang palagi kong kasama sa lahat ng bagay. Sunod sa layaw ang kaibigan kong yon dahil sa nag-iisa siyang anak ng kanyang mga magulang. At hindi rin naman sa pagmamayabang pero habulin din kami ng mga chicks kasi nagmomodelo kami ng mga panahon na yon. Samantala ay niyaya niya ako sa bahay nila ulit para mag-sleep over. Agad ko namang tinext ang parents ko para makapagpaalam na hindi ako makakauwi dahil may okasyon kina Christian. Agad naman nag-reply at pumayag ang mga magulang ko dahil magkakakilala naman ang parents ni Christian at ang parents ko. Ganon din ang ginawa ni Christian. Tinawagan niya agad ang mga magulang niya para ipagpaalam na kasama niya ako at doon ako matutulog. Pumayag naman kaagad ang mga magulang niya kaya dali-dali kaming umuwi sa kanyang bahay. At ayun nga tulad ng inaasahan ay wala doon ang parents niya dahil busy sa negosyo at sa trabaho. Mabuti nga yun papadudot para makakain ako ng madami. Kasama ko sa bahay ay sina Nanay Belen at Nanay Nora, mga kasambahay nila at si Mang Kanor na driver nila. At ang pinakamakulit na kapatid ni Christian na si Gretchen. Pagpasok mo pa lang sa bahay ay mahihiya ka na sa pagpasok dahil sa sobrang linis at organized ng lahat ng gamit na makikita mo sa loob ng bahay. 4 na palapag siya. Moderno ang tema ng bahay nila. May 2 kwarto sa ibaba at 5 kwarto sa pangalawa at pangatlong palapag. At hindi pa ako nakakapunta sa pang-4 na palapag dahil mahigpit na ipinagbabawal ng mga magulang ni Christian. Unless na lang
kung bahagi ka ng pamilya nila. Pero that time ay hindi ko iniisip yon dahil syempre para may privacy naman sila. Kaya hindi ko ine-expect yung mangyayari sa akin ng gabing yon. Pagkatapos kumain ay naligo ako at nagpalit ng damit gamit ang pantulog ni Christian. Magka-size naman kaming dalawa kaya okay lang yon. Ayon kwentuhan, naglaro din kami ng video games at nanood ng Netflix. Kaming dalawa na lamang ang gising ng mga sandaling yon. Natatandaan ko na ang pinapanood pa namin ni Christian noon ay yung Bird Box ni Sandra Bullock. Mga bandang 2:00 ng madaling araw kami natapos at dinalaw na ng antok. Buwaba na kami ng first floor para doon ako matulog sa guest room nila kasi choosy ako sa tutulugan. Ayaw ko na may kasama ako sa kama. Pagkahatid sa akin ay umakyat na rin siya at tahimik na ang paligid at ako ay humiga na. Samantala mga bandang 2:47 ng umaga ay naalimpungatan ako bigla dahil tinawag ako ng kalikasan. Kasi ba naman napadami ng inom ko ng iced tea. Ayon sasabog na ang pantog ko. Madilim ang paligid, wala akong makita, mas lalo akong nagising noong tumama yung hinlalaki ko sa paa sa may mesa. Ang sakit dahil sa sobrang sakit ay nawala ang antok ko. Lumabas ako ng kwarto at bigla kong naisipan na gusto kong kumain. Lumabas ako ng bahay at pumunta sa dirty kitchen. Habang naghahanap ako ng makakain ay may narinig akong mga yapak na papalapit sa akin. Paglingon ko ay meron nga akong nakita isang matandang lalaki. Matangkad at maputi. Kaso hindi ko maanigan ang mukha dahil sa sobrang liwanag ng sumalubong sa akin. Medyo malusog naman ang pangangatawan at may daladalang puting una na siguro ay tulad ko ay naalimpungatan din sa pagkakatulog. Pagdating niya sa kinakaroonan ko ay agad ko siyang binati ng good morning at binati din niya ako pabalik. Habang nagkwekwentuhan kami ay nagtitimpla naman siya ng kape. Nakaupo ko sa dulo ng mahabang upuan habang kumakain ako ng hopya. Ibang-ibang pinagkukwentuhan namin tungkol sa pag-aaral ko, sa pagkakaibigan namin ni Christian, mga experiences ko sa modeling. Tumanggal din ng ilang minuto ang kwentuhan namin hanggang sa dinalaw na rin ako ng antok. Mukhang inaantok ka na, wika ng lolo ni Christian sa akin. Opo lo, napagod din po ako sa graduation practice namin kahapon. Sagot ko naman sa kanya. Saan ka ba natutulog? Usisa pa sa akin ang matanda. Doon po sa guest room ninyo. Sa first floor, ang sabi ko naman. Pero parang dito na lang po ako sa sofa matutulog. Sobra po palang lambot ng kama doon sa guest room. Pakaramdam ko po ay para akong mababaon ng buhay. Natatawa ko pang dagdag. Natawa na lang din sa akin ang matanda. Sobrang lambot nga nung kama doon sa guest room. Sige, diyan ka na lang sa sala matulog. Huwag ka na mag-alala at babantayan kita. Aniya. Pagkatapos ay bigla niyang napansin na wala pala akong dalang unan, kaya sakto na may dala siyang unan kaya yon ang binigay niya sa akin. Napansin ko naman na ang gaan ng kamay niya at sobrang lamig ng unan. Inisip ko na lamang na baka sobrang lakas ng aircon ni Lolo at saka malamig talaga ang panahon. At yun nga papadudot nakatulog din ako. Pero sa vision ko, habang papikit na ang aking mga mata, nakita ko ang lolo ni Christian na nakatayo pa rin ito at nakatingin sa akin. Nagising na lamang ako nang may tumapik na marahan sa aking balikat. Hindi ko pa kayang imulat ang mga mata ko gawa ng ilaw sa kusina. Pagmulat ko, si Nanay Belen ang una kong nakita habang nagluluto naman ng almusal si Nanay Nora. Ganoon na lamang ang pagtataka ko noong nakita ko ang reaksyon ng mga mukha nila nung nakita nila ang unan. Siyempre hindi ko nga alam kung bakit dahil wala po ako sa ulirat kumbaga. Saan mo nakuha yung una na hawak mo? Usisa sa akin ni Nanay Belen. Binigay po sa akin ng lolo ni Christian. Sagot ko naman. Kitang-kita ko naman na nanlaki ang mga mata ni Nanay Belen sa aking sinabi. At si Nanay Nora naman ay napahinto sa kanyang ginagawa at napatingin din sa akin. Naudot na lang yung nang tawagin ako nang bumababang si Christian. Bakit diyan ka natulog sa sofa? Tanong sa akin ng best friend ko. Di kasi ako makatulog doon sa guest room kaya dito na lamang ako sa sala nakatulog. Sagot ko naman. Noon lang napansin ni Christian ang hawak kong unan. Saan mo nakuha yan? Nagtatakang tanong niya sa akin. Inabot sa akin ng lolo mo. Pagkarang kong umihi sa banyo, nagtungo ako sa kusina para magmerienda ng
makasabay ko ang lolo mo. Ayun, nagkwentuhan kami. Matagal na akong pumupunta sa bahay ninyo pero ngayon ko lang nakita yung lolo mo. Kwento ko sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Christian sa sinabi ko. Pagkatapos ay pribado siyang kinausap ni Nanay Belen. Mamayang kaunti tinawag na ako ni Nanay Nora para mag-almusal. Tiyempo naman noon ang pagdating sa bahay ng mga magulang ni Christian. Siyempre magalang akong bumate sa kanila at tinapik pa ako sa balikat ng papa niya sabay sabing feel at home. Habang kami ay nag-almusal ay makikita mo sa mga mukha nila na ang saya ng ora ng lahat. Malakas sa tawanan at puno ng kwentuhan ang aming kasalo sa hapagkainan. Nang bigla kong naisingit na itanong kung nasaan si lolo. Biglang tumahimik ang paligid at makikita mo sa kanilang mga mukha ang pagkagulat. Naramdaman ko na lamang ang pagtadyak ni Christian sa akin. Kasi siguro ay baka akala nila ay umakyat ako sa 4th floor. Nang tinanong nila kung sinong matandang lalaki ang nakita ko ay sagot ko ang lolo ni Christian. Dinescribe ko pa sa kanilang itsura ng matanda, maputi, medyo matangkad at may kalakihan ang katawan niya. Hindi ko lang masyadong ma-describe ang mukha ng lolo kasi hindi ko maaninag masyado gawa ng ilaw na nanggaling sa kusina. Binigyan pa nga po niya ako ng unan nang magpa siya akong matulog na lang sa sofa. Nagtataka naman ako dahil nanatili lamang silang tahimik. Para bang hindi siya makapaniwala sa mga kinikwento ko. Ang ganang pakiramdam ko po kay lolo na parang matagal na kaming magkakilala. Then hanggang sa nakatulog na nga po ako pagkatapos kong magkwento. Nagulat naman ako nang tumawa yung mama ni Christian. Sabi niya ang galing ko daw gumawa ng kwento. Pwede daw akong writer sa mga pelikula. Then sabi ko naman ay totoo ang mga sinasabi ko. Ano ba naman ang makukuha ko kung mag-iimbento ako ng kwento ang sabi ko. Tumakbo ko sa kusina para kunin ang unan na ibinigay sa akin. Then pagdating ko sa kusina, nandun yung unan na nasa lapag. Pagkuha ko ng unan doon ko na lang napansin na may pangalan na nakalagay sa unan. We love you Lolo Doro. Iyon ang nabasa ko na nakaburda sa punda ng unan. Agad ko namang dinala yung unan sa hapag at habang papalapit pa lamang ako ay nakikita ko na yung mga naglalakihan nilang mga mata. Then biglang umiyak yung daddy ni Christian. Ako naman ay wala akong kamalay-malay sa mga nangyayari hanggang simulan na niya ang pagkukwento. Ayon sa papa ni Christian, March 12, 2000, nang nilooban at ninakawan ng bahay nila ng mga hindi pa nakikilalang sospek. At si Lolo Doro lang ang tao sa mga oras na yon. Nagtamo si Lolo Doro ng 65 saksak sa buong katawan at isang putok ng baril sa sentido. Hindi nila matanggap yung nangyari na karumal-dumal na krimen. Hanggang kalaunan ay nahuli din ang mga sospek. Sila yung mga kakilala ng pamilya dahil dating mga tauhan na gumagawa ng bahay. Habang nakikinig ako ay napahagulhol na lamang ako sa takot. Habang ang hawak kong unan ay bigla ko na lamang nabitawan. Hindi ko lubos maisip papadudot na may nag-abot sa akin ng unan na matagal nang patay. Nakakapanindig, balahibo kasi nagkausap pa kami ni Lolo Doro at naging maganda pa ang pakita niyang kabutihan sa akin. Agad naman akong inalon ni na Christian at mga magulang niya. Humingi na ng sorry sa akin ang mama niya dahil hindi niya ako pinaniwalaan noong una. Samantala ay tulala ako noong umuwi ako sa bahay. Agad na nagtanong ang aking mga magulang kung ano ang nangyari sa akin. Sabi ko naman sa kanila na maayos naman ang tulog ko sa bahay ng aking kaibigan. At kinagabihan ay muli kong napanaginipan si Lolo Doro. Pasensya ka na iho kung natakot ka ha. Wika ng matanda sa akin sa panaginip. Huwag po kayong mag-alala lo. Hindi naman po ako natakot sa inyo pero sobra po akong nalungkot sa mga nalaman ko tungkol sa nangyari sa inyo. Naiiyak kong sabi sa kanya. Ganon talaga pero tanggap ko ng lahat. At saka napatawad ko na rin naman ang mga taong gumawa sa akin noon. Ang sabi ni Lolo Doro. Ninyo mahihingin lang sana ako sa iyong pabor ha. Maya-maya ay sabi niya sa akin. Ano po yun lo? Ano po bang may tutulong ko sa inyo? Tanong ko sa kanya habang nakikinig sa anumang ibibili niya sa akin. Pakisabi kay Christian na umakyat kamo siya sa 4th floor sa kwarto ko. Sa ilalim ng kama ko ay merong maliit na secret compartment. Buksan niya kamo yon at may makikita siyang mga importanteng bagay. Sabi mo sa kanya na itago ang mga yon. Bilin sa akin ng matanda. Sige po Lolo Doro,
Makakaasa po kayo sa akin. Nasasabihin ko po sa apo ninyo ang gusto ninyong ipagawa sa kanya. Yun naman ang pangako ko sa matanda. Pagkatapos noon ay nagising na lamang ako sa aking pagkakatulog. At doon ay agad kong kinuha ang aking cellphone at minessage ko si Christian tungkol sa huling bilin sa akin ni Lolo Doro. Kinaumagahan ay nagising na lamang ako sa video call na nagmula kay Christian. Agad ko naman yung sinagot. Ano Christian? Nagawa mo na ba yung minessage ko sa'yo? Tanong ko sa kanya. Oo, ginawa ko ngayon lang. Tama ka. Merong secret compartment sa ilalim mismo ng kama ni Lolo. Nakuha ko yung diary niya, ilang mga alahas at yung mga sulat niya para sa akin. Bata pa kasi ako noon kaya lahat ng mga gusto niyang sabihin sa akin, dinadaan niya sa sulat kamay. Salamat ninyo ha. Naiiyak na kwento sa akin ng best friend ko. Siguro matatahimik na ang lolo mo ngayon kasi nakuha mo ng lahat ng mga ibinili niya sa akin. Ang sabi ko naman. Sayang hindi ko nakasama si lolo ng matagal. Pero nung binasa ko yung mga sulat niya sa akin, ramdam na ramdam ko na mahal niya ako. At sa puntong yun ay hindi na napigilan ni Christian ang umiyak. Ang swerte mo kasi nagpakita sa'yo si lolo. Kaya sana wish ko sa akin naman siya magpakita kahit sa panaginip lang. Dagdag pa niya. Papadudot dahil sa mga nangyari ay lalong tumibay ang pagkakaibigan namin ni Christian. Sa ngayon ay nakatapos na siya ng kolehiyo at nagtatrabaho na bilang supervisor sa isa sa mga pinakamalaking kasino sa Pasay City. Habang ako naman ay nag-aaral pa rin. Dahil nagkaroon kami noon ng problemang pinansyal kaya ilang taon din akong natigil sa pag-aaral. Buti na lamang at may dumating na modeling opportunities sa akin kaya ayon, nakabalik ako sa pag-aaral at heto nga ay tinatapos ko na ang kursong BS HRM. Samantala nitong March, kasama ako sa pumunta sa sementeryo para gunitain ang 23rd death anniversary ni Lolo Doro. Pagkatapos doon ay nagkaroon ng kaunting salo-salo at throwback. Nagpasalamat din Papa Dudut ang mga magulang ni Christian dahil naging daan ako para matahimik ng tuluyan ang kaluluwa ni Lolo Doro. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang aking kwento. Hindi ba siya nakakatakot pero alam ko na kahit papaano ay kumurot ito ng kaunti sa puso nating lahat. Muli maraming salamat and more power sa inyong programa. Lubos na nagpapasalamat, Ninyo. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.